mas maganda, very successful way to propagate this plant is the water propagation. Like what I've said before. Kasi water propagation is the best way talaga para mapadali ang pagpaugat sa halaman. Kapag mapaugat na natin, ma-establish na ang ugat, hindi na mamamatay yung mga dahon. Tendency kasi kapag mag-cut tayo dito, tapos itanim agad sa lupa, medyo malupay-pay muna. So, paano nga ba mapapalaki at maalaga itong ating mga Birkin na philodendron? So, kung gusto nyo malaman kung paano ito mapalaki, yung ating mga philodendron, just keep on watching dahil isi-share ko sa inyo ang mga kaunting tips kung paano ito alagaan. Hello everyone! Hello mga ka-jungle! Welcome again to my YouTube channel. So, for today's video, I'm going to share with you how to take care of this beautiful Birkin plants of philodendron Birkin. So, itong halaman na ito, parang na-cultivate na siya ng mga philodendron natin. So, yung pangalan nito is Philodendron Birkins. Parang same siya ng bag na Birkins, di ba? Actually, I'm growing this plant mga siguro 6 months already. Nabili ko tong halaman na ito, kaya naman napatubo ko na at naalagaan ko na. Nandoon to sa aming bahay, which is nandun sa veranda or nasa terrace. So when it comes to appearance of this plant, so as you can see mga ka-jungle, napakaganda ng halaman na ito. So ngayon, nagiging green, all green siya, pero sa kanyang mga old leaf, tignan nyo naman, may variation o splash siya na mga white. Yan yung Birkins na ating mga philodendron. At ang kinaganda dito, same siya ng mga philodendron celum na hindi siya gumagapang sa pader, hindi siya gumagapang sa mga kahoy. Ito ay pataas lang. Yan, pataas lang siya na mga halaman. Kaya naman pinapaniwala nito na swerte ito kasi pinapaangat niya kayo sa taas. But anyways, when it comes to care tips sa halaman na ito, sa light requirements, siguro mas gusto nila yung bright light. Ibig sabihin, kahit hindi naman full sun, pero bright light, like for example, nasa ilalim sila ng mga puno or like morning sunlight ang gusto nila. So, yun yung ating mga philodendron. Kaya naman, lumalaki yung mga dahon nila at mabilis sila tumubo. So, when it comes to watering o pagdidilig naman dito sa ating mga philodendron, tignan nyo naman ngayon, hindi pa ako nagdilig at dry na dry sobra, pero para mapa-healthy ang ganitong halaman. Kasi pag palagi tayo magdidilig dito, tendency, nabubulok yung kanyang mga ugat at mamamatay yung halaman natin. So, dapat magdidilig lang kayo kapag dry na yung kanyang soil. So, yan yung parang techniques dito sa ating pag-aalaga ng mga philodendron. Kaya naman kung meron kayong ganitong mga philodendron, alagaan nyo ng mabuti dahil napakaganda ng halaman na ito. At when it comes to the fertilizer, usually, hindi pa ako nakapag-try mag-fertilize ng ganitong halaman. Probably, itry ko yung MSG or Bitsin para mapalaki din yung mga dahon nito at mapaganda. Pero in my experience, para sa akin, sunlight and watering is enough na masustain yung kanyang healthiness ng halaman na ito ng mga philodendron natin. So, when it comes to potting naman mga ka-jungle, potting mix, sige, dito tayo sa potting mix niya. So, dito, hindi ko po siya pinalitan ng soil mix, pero nakatanim siya mga ka-jungle sa carbonized rice hull at saka kaunting parang clay siya, di ba? So, since nabili ko lang siya sa online, mga ka-jungle, meron yan dito sa TikTok natin. Ano ko yung link kung gusto niyong bumili. So, parang dito lang siya nakatanim sa kaniyang garden soil and nag-grow naman ng maganda. So, ang ginamit pala dito na pot is white, tapos medyo masakto lang sa halaman. So, dapat ipapares nyo ng kalaki. Kung malaki yung plants nyo, syempre, malaki din yung pot. Pag sakto lang din yung pot. So, pero yung ating mga philodendron, mas gusto nila yung maliit na pot, tsaka malaki na halaman. Dahil kapag malaki daw yung pot, tapos maliit yung halaman, tendency, hindi lumalaki yung halaman, mas lumalaki yung ugat. Mas dumadami yung ugat kesa sa dahon. Pero kung maliit naman yung pot, so parang naano nila lahat ng mga ugat, tapos mas lumalaki yung mga dahon. Yun yung parang secret daw na pag riripat dito sa ating mga plants. Kung gusto nyo baguhin yung halaman na ito.
i-repot ang mga halaman na ito. So, yung picture niya talaga, ipapakita ko dito. Ito talaga yung pinakamagandang Birkins na nakita ko sa picture. Pero gusto ko yan ma-achieve. Kaya naman, nilagay ko siya dito sa garden para sobra namang maarawan siya para maging maganda yung ating mga Birkins. So, what are the common issues that I experience this plant? So, usually, wala po ako... Ay, meron pala. Meron akong na-experience dito. Sa sobrang dilig ko dito, parang lumiliit yung mga dahon nila, parang nalupaypay, basta ganon yan na-experience ko dito sa ating mga philodendron. Then, ano pa ba? Kung may makikita kayo ng mga kulubot-kulubot na mga dahon dito, normal lang yan. Yung gawin nyo lang, i-check nyo lang palagi kung may mga insekto, tanggalin nyo lang yan. So, yan yun. And then, what else? Common issue, aphids. Siguro wala pa naman ako na-experience sa aphids dito. Pero kung meron, pwede kayong mag-spray dito ng neem oil or vinegar with water. Pero wag masyadong damihin, ha. So, ito, ayan, when it comes to propagation, hindi naman tayo mag-propagate ngayon sa susunod, mag-video tayo. Pero tignan nyo naman. Ayan. Tignan nyo naman, may ugat na siya. Dito lang tayo yan magka-cut. Ang tawag dyan is top cut, mga ka-jungle. So, kapag i-cut nyan, maglalagay kayo ng kaunting aloe vera para hindi mabulok, tapos ilalagay nyo na sa panibagong paso. Or, mas maganda, very successful way to propagate this plant is the water propagation. Like what I've said before. Kasi water propagation is the best way talaga para mapadali ang pagpaugat sa halaman. Kapag mapaugat na natin, ma-establish na ang ugat, hindi na mamamatay yung mga dahon. Tendency kasi kapag mag-cut tayo dito, tapos itanim agad sa lupa, medyo malupay-pay muna. Pero yung ating mga philodendron, since sila ay medyo aquatic plants, so gusto nila yung water propagation, nag-uugat, di ba sila? Pag mauugat sila, pwede mo na siyang ilipat sa soil para hindi na mamatay yung kanilang mga dahon. Yan yung parang tips ko din sa inyo. So that's it, mga ka-jungle, ang ating philodendron Birkins. Napakaganda ng halaman na ito, di ba? Pero hindi ito nagbo-bloom or like once in a blue moon lang mag-bloom or magbulaklak itong halaman na ito. So maraming salamat sa panonood sa ating video for today of how to take care of plants. And I hope nag-enjoy kayo. And if you wanna do you wanna take me tonight? Okay. So if you want to order this plant, mga ka-jungle ng mga Birkins, meron akong ilalagay dito sa yellow basket sa ating TikTok. So maraming salamat sa panood and I will see you next episode, mga ka-jungle. Please share this video sa ating mga plantita at plantito din. And I will see you next episode because more plants, less stress.